welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang nagpakilalang hari ng mga Aita ay ipinagtanggol nga yung kailang mayura si Mayor Alice Guo, ang pinaka-controversial na mayor ngayon sa ating bansa ng Bamban Tarlac. At sinasabi nga ng ibang mga senador na ito'y konektado sa pagpapatakbo ng illegal na pugo sa kanyang bayan na nasasakupan, mga kababayan, ha. At ayun pa sa nagpakilalang hari ng mga Aita, parang hamon na rin ito, parang banta na rin ito, mga kababayan, dahil ayon sa kanya maaari siyang magdala ng libu-libong mga Aita sa Senado para lang ipagtanggol yung kanilang mayura, dahil ayon sa kanya marami daw nagawa na itong si Mayor Alice Guo sa kanila. Baka sa kanya lang, mga kababayan, ha, dahil parang may narinig din tayong balita na itong hari ng mga Aita na ito ay mayaman din pala ito, maraming sasakyan at may bahay na 3 palapag. Saan ang galing yung pera? Baka naman naambunan ito ni Mayora, mga kababayan, ha. Yan naman ating opinion lang, hindi naman natin sinasabi na talagang mayroon siyang nakukuha galing kay Mayora. Baka lang. At parang narinig din natin sa balita na itong sinasabing hari ng mga Aita na to ay kasabwat pala ito sa pagbibinta ng mga lupa ng mga katutubo dyan sa may Bamban Tarlac. Yun ang kayo na lang din yung bahalang humusga. Huwag na natin patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kunin niyo kung naririnig ko yung interview nitong mga senador na parang hindi po nag-aral. Isipin ninyo po, pati ng ating presidente hindi po kilala. Ano pong ibig sabihin? Hindi ba nagre-research ang presidente natin sa buong Pilipinas kung ilan ang kanyang mayor? Ako po parangkahan, makakaabot kay presidente. Sayang, presidente, ang boto namin sa'yo. Noon po ang pinanukala ko bilang isang leader buong Aita. Kayo lang, pangalan pa lang ng Marcos. Love na po, love kayo namin. Pero ngayon po, nakita ko nakakawalang gana na isang presidente, sabihin mong hindi mo kilala ang iyong mayor. Ano bang klaseng presidente? Hindi po maganda ang inyong panukala. Kung ang plano niyo tanggalin ninyo ang aming mayor, mahirapan po tayo dahil magkagulo dito po sa bayan ng Bamban. Ito po ang isang Aita na nangangako na handa kong ipaglaban at handa kong itaya ang aking buhay. Alang-alang lang po sa aming mayora. Amon ko po sa kanila na huwag naman nilang gagawin maliitin ang aming mayora, sapagkat ang aming mayora po, kami ang nagboto, buong tao ng Bamban. Pero doon po sa ginagawa nila na pati na yung kanyang pinagkasilang, pinag-aralan, wala po sa, kung ang problema ay pogo lang pag-usapan, hindi damay ang kanyang posisyon. Pero pag nadamay po ang posisyon niya, sapagkat ang ginagawa po ng amin mayor dito sa bayan ng Bamban ay pabor lahat sa mga tao ng Bamban. Kung po kahit magkaroon po siguro hindi pagkakaunawaan. Okay, magandang hapon po mga ka-K5. Narito po tayo ngayon dito sa bayan ng Bamban Tarlac. At may mga usapin dito sa bayan ng Bamban Tarlac. Itong ating butihing mayor na si Mayor Alice Lirgo na ilang araw na nakakalipas ay iginisa ni Senador Riza Hontiveros. At alamin natin kung ano ang pakiramdam ng mga taga-bayan ng Bamban sa mga nagaganap na investigasyon dito sa butihing mayor ng Bamban Tarlac. Nasa ating ngayong hapon ay narito si isa pong leader ng mga Aita sa buong lalawigan ng Tarlac. At siya po ay naninirahan dito sa bayan ng Bamban. Okay, sir, una po, ano po ang pangalan natin? Ako po si Mamoon Oscar Rivera na tiga Barangay San Vicente, Bamban Tarlac po. Yun, sa kasalukuyan po, nakita po ninyo at narinig ninyo yung ginagawa pong investigasyon ng Senado
sa katauhan ni Senador Risa Hontiveros. Ano po ang masasabi ninyo dito sa mga kaganapang ito? Ako po, sa napanuuran ko, yung pag-interview ni Risa Hontiveros, mali po yun. Bilang isang senador, dapat surihin po talaga yung kung ano yung dapat niyang sabihin. Alam po ninyo kasi, ako, hindi naman po sa binabackupan ko ang aming mayor, pero kaya naging malakas po yung kwan ng aming mayor dahil may PABCOR na po yung yung may permit ang PABCOR. Dapat ang tirahin nila doon yung PABCOR. Siyempre po ang mayor bilang isang tao ng Bamban, sino naman po siya sa kanyang nasasakupan. Lalo-lalo kung ano man po ang dapat maitayo na hindi siya magbibigay permit. Kaya lang po, yon ang dapat banatan ni Risa Hontiveros, yung mga PABCOR na yan. Kaya ako po, baka Madam Risa Hontiveros, ito po, katutubo po ako, purong katutubo. Ako po yung hari ng AITA dito sa Bamban Tarlac, doon sa CAD T025. Pakiusap ko naman po sana na hindi po ganyan ang pagmamaltrato ninyo sa amin mayor. Kasi po masyado na, pati po yung kanyang pagkasilang, pati yung kanyang pag-aaral. Bakit ba ho, wala ba hong karapatan? Kagaya ko po, alimbawa, ako isang AITA. Wala ba ho akong karapatan mamuno sa isang bayan o sa isang pinakamataas na posisyon? Makikita po ito, Senador, kakayahan ng tao. Kahit na nga nag-aral siya o ano siya, kung hindi po mamakatao ang kanyang ginagawa, hindi makatarungan ang ginagawa niya, talaga pong okay naman yon. Pero kagaya po ng aming mayor, siya pa po kasi ang mayor na nakaupo na naging maayos ang Bamban. Lahat po, pangangailangan, may Jollibee na po kami, may McDo. Ayan, patapos na po ang aming munisipyo. Ano ba ho yung plano nyo? Palitan na naman, bigyan naman ninyo kami sakit na ulo na mag-mayor na magpahirap sa amin. Kaya kami po, isa kami sa isa po kami na hindi titigil. Suportado po kami gusto sa aming mayor kay Mayor Alice Go. Yun. Yung pong mga kaganapan ngayon sa Senado, parang kine-question yung kanyang nasyonalidad. Si Mayor Alice Lilgo ho ba, nakita ho ninyong lumaki dito sa inyong bayan, sa Bamban Tarlac? Opo. Dito po lumaki na yan. Kaya ako po, yung pagkosyon nila sa kanyang pagkatao, pati po yung kanyang personal na pag-aaral o ano, mali po yung ginagawa niyo, Senador. Kung gusto po ninyo kami makaharap, sige, dalahan ko kayo ng ilang libong AITA dyan. Sana po naman pagbigyan po ninyo, hindi naman makinig kayo doon sa mga taong naninira sa kanya na wala namang ginagawa mabuti po dito sa bayan ng Bamban. Si Mayor Alice Go po, pag-upo, ayan po, maayos ang aming bayan, maayos po lahat-lahat. Ngayon po, kaya wala po kayong karapatan na obligahin ninyo siya, pakialaman nyo yung ano-anong buhay niya. Basta't kami po, kailangan namin siya dahil siya ang nakita namin, Mayor, naging maayos dito sa bayan ng Bamban. Yun, okay. At sa ating mga kapatid na katutubo, in particular po, ano po ang nagawa ng butihing mayor ng Bamban Tarlac, si Mayor Alice Lilgo? Ano po naitulong niya sa inyo po? Malaki, sir. Malaki po, lalo-lalo po ang amin anak. Ayan, marami nang natututo dahil may sarili po silang bus, may sarili silang service, Atid sundo po yun. Pagkatapos, lahat wala pong hanapin yung mga magulang. Kaya dito po, talagang si Mayor, yan po yung nakita ko dahil ako po may edad na rin ako, sir.
68 na po ako, pero siya lang po ang nakita ko nag-inserbisyo na maserbisyo sa aming bayan. Kaya po, sa loob ng dalawang, halimbawa, pag tinapos po niya ang kanyang term, ay marami na po, mayroon na pong abogadong AITA, mayroon ng gurong AITA sa pamamagitan po ng aming mayor. Ko po doon sa chat ko na kailangan din naman po may sama rin itong si Oscar Rivera dahil akalain mo ang ganda ng bahay niya. Wow. Oo, third floor. Third Wala floor? naman siya ito, kahit na magalit siya, wala siyang trabaho. Paano po siya nakagawa ng ano? Hindi naman siya empleyado ng gobyerno. Paano po siya nagkaroon ng 3 palapag na bahay? Ano po yung sasakyan niya, Kuya Rading? Yung mamahalin po yung sasakyan niya, hindi ko naman, mayroon siyang adventure, mayroon siyang kotse na mamahalin. Wow! Yun. Ako'y nabibigla. Kaya nga, tama yung ano ni Win Gatchalian na dapat yung Salin, wala naman siyang trabaho. Hindi naman siya marunong mamumuso, hindi naman siya marunong mamuso, hindi naman siya marunong magkarbon. Nako. Opo. So sa tingin ninyo, saan po nanggaling yung pera niya? Bakit siya nakapagpatayo ng 3 palapag na bahay, may Fortuner at iba pang mga sasakyan? Itong si Oscar Rivera. Yun po, sir, kung ano, kaya nga po gusto ko po, sabi ko nga po noon dapat maimbestigahan ng tao na yan. Dahil nga po, marami naman po siyang pinirmahan na mga yung dokumento doon sa pagbibinta. Nabanggit po ninyo pagbebenta ng lupa. Okay. Meron na akong natanggap na impormasyon tungkol dyan. Nais kong kumpirmahin sa inyo. Diretsahan na po tayo, Kuya Rading. Diretsahan na po tayo. Si Oscar Rivera ho ba nagbenta ng lupa ng katutubo? Alam mo yung si Oscar Rivera, napaka-utak niyan. Halimbawa, ako ang may lupa, uudyokan niya ako na ipinta mo na yung lupa dahil tumatanda na tayo. Ganon. Tapos malaki yung chiri niya. Sige. Okay, Kuya Rading, ito diretsahan ha. Ay, gusto ko malinaw, Kuya Rading. Okay, meron akong babanggitin na figure at saka yung sukat ng lupa. Baka may alam po kayo rito. 200 hektarya lupa, Kuya Rading. Ano hong alam nyo rito? 200 hektarya lupa. Yan ba ay naibenta? Kuya Rading? Sa totoo po, sir, ang kante ay nabinta na po lahat yan. Nako, sabi ko na eh. Wala na pong lupa yung mga katutubo. Nako. Nabinta na po. Tapos ito ngayon, papasok na naman po sila sa... Siya po ang ito rin po yung mano ko. Hindi lingid po sa... Siya ang kasundo sa GMA, yung Joint Development Agreement. Opo, okay. Sa 75 years. Okay. Meron po akong tinanggap na impormasyon at isinumbong po sa akin na ang bumili doon sa binabanggit kong 200 hectare ay isang opisyal po ng gobyerno. Tama ho ba ako, Kuya Rading? Ayo po. Isa nga po yung mayor po ng Bamban. Ayun, okay. Sa inyo na po nanggaling yun, Kuya Rading. Okay. So, malamang ito ay papasok sa investigasyon, Kuya Rading. Yun, at narinig po ninyo ang leader po ng ating mga katutubo dito po sa bayan ng Bamban. Lalawigan Yan ang kaya pala sabi ni Mayor Alice Goo, si paring Oscar na ang bahala sa inyo nung pumunta itong si Mayor Alice Goo doon sa lugar kung saan napakadaming katutubo nga. Kaya pala kumpare ito ni Mayor Alice Goo, itong si paring Oscar na sinasabi nga, nagpakilala na hari ng mga Aita. Yun ang siya pala yung kasabwat doon sa mga pagbibinta ng lupa. Biruin mo, napakalaking lupa pala niyan. At ibinunyag nga ni Kuya Rading na
isang opisyal ng gobyerno, itong si Mayor Alice Guo nga yung tinukoy na bumili ng mga lupain ito. Pang-aapi ito sa mga kababayan nating katutubo At yun na nga, kaya pala yumaman din itong si Paring Oscar dahil kasabat pala ito ni Mayura sa mga pang-aagaw. Hindi naman pang-aagaw siguro, binibili siguro, pero hindi tama yung halaga ng pagbili ng mga lupa ng katutubo. At yun na nga, ibinibinta rin doon. Baka yun na nga yung tinayuan ng pugo, mga kababayan. Lupa ng mga katutubo, nabili niyang napakamura, tapos ibininta ng napakamahal doon sa pugo, mga kababayan, na sinasabing nag-ooperate ng illegal sa kanyang nasasakupang bayan. Yun ang hanggang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Paring Oscar, ikaw nang bahala. Kaya pala 3 palapag ang bahay ni Paring Oscar at may mga sasakyan pa. At shoutout na lang tayo, shoutout kay Ma'am Virgie Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout subukan natin ibukas itong internet natin shoutout na rin kay Norma Chabi, shoutout kay Judith de la Cruz, shoutout kay sino pa ito, kay SG, shoutout kay Ilino Junior Mondihar, Lorenzo Di Guzman, shoutout Pastor Pilinyo, shoutout Alice B, shoutout Lito Ilnar, shoutout at John Rido Lado, at kay Pio Gargantel. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat na lahat. God bless bawat isa sa atin.